ang lalakas ng dumidi sa biberon. Hindi sila hirap i-survive kapag ganito. Dapat kasi yung naging anak ng inahin, kaya kailangan nating alalayan yung iba para lahat makasurvive. O yung kamay ko yan, dinididi mo. Mapalit-palit lang. Next naman. Kung hayaan natin, mayroon talagang masasacrifice kasi dalawa lang naman yung didi. Lalo pa pag yung mahina, hindi makakadidi. At talagang yun yung maging matuluyan na lang na mamatay. Pero yun, alalayan natin. Yung hindi lang naman nakaasa sa may gatas to na pinapadidi ko. Kundi mayroon din naman gatas yung inahin. Hindi naman din natin na content yan kung paano maging magatas yung inahin. Pangalalay lang to para busog sila. Nakakadidi sila dito, nakakadidi sila sa inahin. Ayan o. Bakbak. Doon yung dalawa, apat kasi sila, doon pa yung dalawa. Yung isa busog na doon. Ito yung dalawa. Halos maubos na nila. Nakadalawang bibiro na sila. Pwede nyo panoorin yung full video nito na ginawa ko. Kung ano yung ginagamit natin na gatas. Ano yung dosage para hindi sila magtae. Tapos ano yung mga ginagawa nating tip para simula pagkapanganak pala yung mga kambing malalakas na. May tinuturok tayo. Ano? Ikaw naman. Next. Ito. Yan, bakbak. Yan, bakbak birds. Para madali kayo mag-survive. Survive agad, di ba? Yan ang gusto ko, matakaw. Pang 5 days pa lang nila to pero tumatakbo-takbo na yan. Matalon-talon.